Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Ano ang mga kaya mong isakripisyo para sa babaeng pinakamamahal mo? Kung minsan, mas magandang itago ang namumuong pag-ibig kaysa ang isakripisyo ang kung anumang meron sa inyong dalawa. Tila isang sumpa para kay Patricia ang pagdating sa buhay niya ni Denzel. Mula kasi nang makilala niya ang binata, walang araw na hindi siya nakakaramdam ng inis. Oo, may bahagi ng pagkatao niya ang natutuwa sa tuwing makikita niya ito. Ngunit hindi maikakaila na naiirita siya sa kadaldalan at pagiging playboy ng lalaki. Hindi lang yon, nagiging hadlang ito upang tuluyan siyang mapalapit kay Migo. Nang mga sandaling yon na nasa kapatid niya ang buong atensyon nito. Miss Alcantara, napapitlag pa siya nang marinig ang tinig ni Denzel. Hindi niya inaasahan na dumating na pala ito. Taas kilay na hinarap niya ang binata na nakangiti naman sa kanya. Anong kailangan mo? Masungit pa niyang tanong sa binata na nakangiti lang sa kanya. Pagkuway, walang imik na inakbayan siya nito. Inis na tinabig niya ang kamay ni Denzel na nakahawak sa balikat niya. Kung wala kang gagawin, manahimik ka na lang sa cubicle mo. Masungit pa niyang utos bago tuluyang tinabig ang kamay nito na aktong hahawakan siya ulit. Takang napatingin naman si Denzel sa kamay niya. Pagkuway, patakbong sinundan ang dalaga na noon ay palabas na ng office room. Admin, tawag pa ni Denzel. Inis na muling hinarap niya ang binatang nakangiti na naman. Huwag mo na akong sundan. At isa pa, itigil mo nga yung pambababae mo. Halos lahat na lang yata dito sa office, kinakalantari mo. Saway niya sa binata. Hindi ako ganun I mean, nakikipag-flirt ako pero hindi ko naman sila pinapatulan. Pagtatanggol nito sa sarili. Hindi pinapatulan. Lahat ng mga tao dito, ganun ang tingin sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mong ayusin yung buhay mo? Nang sa ganun, hindi sila nag-iisip ng hindi maganda. Reklamo niya sa binata na napapakamot sa batok. Alam ko naman yon pero kasi… Enough na. Marami pa akong kailangan gawin. Awat niya bago tuluyang tinalikuran ang binata na sa huli nagsalita pa. Bagay na ikinangiti niya. Makulit at pasaway si Denzel. Pero sa tingin naman niya, mabait ito at may respeto sa mga babae. Kaya siguro minsan nakakasundo niya ito. Nakangiting binaybay niya ang daan patungo sa director's office kung saan nakasalubong niya ang kapatid na tila may kausap sa telepono. Mukha ngang masaya ito. Iisa lang naman ang dahilan kung bakit masaya ito kapag may kausap sa phone. Si Migo, ang lalaking kapwa nila minamahal. Ang totoo, hindi sila magkasundong magkapatid. Magkaiba kasi sila ng ina. At isa pa, galit sa kanya ang ate-kate niya. Siya ang sinisisi nito kung bakit namatay ang ina nito. Bata pa siya nang pumunta sa pader ng ama nila. Kasundo niya ang mami ni Cathy, pero hindi nagtagal, binawian ito ng buhay. Na inakala naman ng ate niya, kagagawa ni Patty ang lahat. Sa halip na ipaliwanag sa kapatid ang tunay na nangyari, minabuti niyang hayaan ito na pag-isipan siya ng hindi maganda at sisihin sa bagay na hindi niya ginawa. Siguro nga, ganun kalupit ang tadhana sa pagitan nilang dalawang magkapatid. Ang tanging nais lamang ni Patty ang magkaroon ng kapatid at may matawag na pamilya. Bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. I'll talk to you later. Paalam pa nito sa kausap bago ibinabayon. Pagkuway, taas kilay na hinarap siya. Siguro naman, alam mo na narito ngayon sa office si Migo. Pagbibigay alam nito. Tumaas ang kilay ni Patty sa sinabing iyon ng ate.
Ang totoo, wala naman talaga siyang idea. Kahit na close sila ni Migo, hindi pa rin ito nagsasabi sa kanya ng totoo kung anong plano nito sa buhay. Yeah, I know. Bakit? Natatakot ka bang maagaw ko siya sa'yo? Taas kilay pa niyang tanong sa nakakatandang kapatid. Kahit na ang totoo, wala naman talaga siyang idea. Sinabi ko na sa'yo noon, nagagawin ko ang lahat. Hindi mo lang maagaw sa akin si Migo. Inagaw mo na sa akin ang lahat-lahat. Atensyon ni Daddy, posisyon sa company, na dapat sana ako ang nasa katayuan mo. Pati pangalan ng pamilya, nasa iyo na rin. And this time, titiyakin kong hindi ka mananalo sa akin. Mariing wika pa ni Cathy. Gawin mo na ang lahat, pero natitiyak ko sa iyong hinding-hindi ka mananalo sa akin. Ikaw man ang legal na anak ni Dad sa mga mata ng tao. Kaya lang, wala sa katangian mo ang maging isang Alcantara ni hindi mo nga kayang pamahalaan ng kumpanya. Ngisi niya bago ito tinalikuran. Madalas talagang magbangayan silang magkapatid. Hindi sila magkasundo sa lahat ng bagay. Hindi kasi matanggap ng ate niya na nagkaroon ito ng kapatid sa labas. Hindi nagkakalayo ang edad nila Cathy. Matanda lang ito sa kanya ng 1 taon. Kaya siguro madalas na magkasalubong sila. Nung una, hinahayaan niya lang ito sa kung anong gusto nitong sabihin. Masasakit man na salita o hindi. Hanggang sa nagsawa siya at natutong lumaban. Hindi sa lahat ng oras magagawa niyang manahimik na lang. Tao din siya at may karapatan na umalma sa mga paratang na wala namang katotohanan. Nang dahil lang sa hindi siya nito tanggap bilang kapatid, ay may karapatan na itong apakan ang buong pagkatao niya. Samantalang nakangiting sinunda ng tingin ni Denzel ang dalagang papalayo sa kanya. Trip mo talagang asarin ang admin natin, no? Wika ni Migo mula sa likuran ng binata. Takang napalingon naman si Denzel sa nagsalita. Minsan pang napakunot ang noo niya nang makilala kung sino yon. Anong ginagawa mo dito? Usisa niya na may pagtataka sa mga mata. Inutusan ako ng First Lady na sundan ka, nabantayan ka, kung sakaling maharap ka sa gulo. Sagot nito. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kalokohan na ipag-aalala niya. Maayos ako. Paniniyak pa niya sa binata. Nagpadala sila ng letter para patayin ka. At bilang tagasunod, tungkulin kong bantayan ka. At isugal ang buhay ko kapalit ng kaligtasan mo. Sagot pa nito kay Denzel. Nag-utos sila na patayin ako. Kung ganun, gusto niya talaga na mawala ako sa landas nila para maging susunod na pinuno ng JK Corporation. Formal na wika ni Denzel na napapaisip. Mula pagkabata, pinili ng mga magulang niya na itago ni Denzel ang tunay niyang pagkatao at malayo sa mga ito. Iilan lamang ang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao at kung sino ba talaga siya. Tanging mga tapat na tauhan lamang ng kanyang lola ang nakakaalam para sa proteksyon niya. Nangyari yun mula nang pumanaw ang nakakatandang kapatid kasama ng kanilang mga magulang dahil din sa kagagawan ng tiyuhin nila. Tandang-tanda pa niya ang araw na binawian ng buhay ang mga ito na halos ikadurog ng puso niya. Siguro kung hindi siya nagawang itago ng kanyang ama ng mga sandaling yun, baka naging katapusan na rin ng buhay ni Denzel. Nabubuhay siyang dala ang masakit at trahedyang nangyari sa pamilya niya. Halos araw-araw kung lamunin siya ng alaala na nakabaon sa pagkatao niya. Wala pa naman siguro silang ideya na ikaw yun, kaya may pagkakataon pa tayo para hindi ako magtatago gaya ng dati. Nang dahil sa nangyari ng araw na yun, nawalan ako ng mga magulang at nakakatandang kapatid. Kinuha niya sa akin ang lahat-lahat. Wika niya na napatiimbagang kasabay ng pagkuyom ng kamao niya. Pero Denzel,
Awat ni Migo. Haharapin ko ang kamatayan kung yun ang nais niya. Final niyang wika habang nagpupuyos ang damdamin dahil sa galit na nadarama sa tiyuhing nagkitil ng buhay ng mga mahal niya sa buhay. Isang kabaliwan ang nais mo. Sa loob ng mahabang panahon, prinotektahan ka ng First Lady para sa pagkakataong ito. Nagbuwis ng buhay ang kuya at mga magulang mo upang manatiling buhay ka. Tapos gusto mo lang na sayangin ang buhay mo? Ito na lang ang tanging paraan para matapos to. Hindi ko hahayaan na may magbuwis na naman ng buhay para sa kaligtasan ko. Maagap niyang sagot bago ito tinalikuran. Denzel, hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Migo sa binata na natigil sa paghakbang. Iparating mo kay Grandma ang nais ko. Wala na akong mapamimilian pa, kundi harapin si Uncle at magpakilala sa kanya bilang ako. Utos pa niya sa binata na mariing napapikit. Ako ang mananagot kapag sumaway ka sa utos ng First Lady. Kontra ni Migo. Kailangan ko siyang harapin nang sa ganun, matigil na ang kasamaang ginagawa niya. Hindi habang buhay, matatakasan at mapagtataguan ko siya. Ito na lang ang tanging magagawa ko para sa kaligtasan ng iba. Mariing sagot ni Denzel bago muling tinalikuran ang binata. Kaligtasan ng iba? Hindi ba't ang nais ng lahat ay ang kaligtasan mo? Higit na mahalaga ang buhay mo kaysa sa buhay naming mga tagapagbantay mo. Ikaw ang kahuli-huling tagapagmana ng JK Corporation. Tawag ni Migo sa binatang tila walang naririnig. Matigas ang ulo ni Denzel. Gagawin nito ang kung anumang nais ng binata at wala nang makakapigil pa. Bagay na ikinakatakot ng kanyang mga magulang dahil minsan na itong naharap sa tiyak na kamatayan. Hapon noon, magpapahangin sana si Patty sa rooftop ng office nang maabutan niyang nakatunghay sa kawalan si Denzel na tila ba ang lalim ng iniisip. Ang buong akala niya nauna na itong umuwi, bagay na ipinagtataka niya. Mukhang ang lalim din ng iniisip nito. May problema ba? Usisa niya nang tuluyang makalapit dito. I'm good. Tipid na sagot ng binata bago muling tumingin sa kawalan. Kahit hindi mo sabihin, ramdam ko ang bigat na nararamdaman mo, Denzel. Alam ko na sa mundong ito, mahirap magtiwala sa kahit na sino. Pero gusto kong malaman mo na kahit hindi tayo magkasundo at hindi tayo ganun kalapit sa isa't isa, pwede mong sabihin sa akin ang bigat ng nararamdaman mo. Saad niya bago sinundan ng tingin ang tinatanaw ng binata. Totoo yun, hindi sila ganun ka-close ni Denzel. Mas lalong hindi sila magkasundo sa mga bagay-bagay. Pero handa siyang damayan ang binata sa kung anumang suliranin nito. Bilang team leader sa kumpanya na pinapasukan niya, kailangan ni Patty na matiyak na nasa ayos ang lahat. Nga pala, nagtataka ako. Bakit hindi kayo magkasundo ng kapatid mo? Usisa pa niya na may pagtataka. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na magkapatid lang kaming dalawa ni Cathy sa ama. At isa pa, hindi niya matanggap na magkapatid kami. Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng mami niya. Kuwento niya na sa huli, bahagyang natawa ng pagak. Sabagay, magkakaiba tayo ng pananaw when it comes to siblings. Honestly, meron din akong kapatid back then. Kaya lang, wala na siya ngayon. Maagang kinuha siya sa amin ng tadhana. Wika ni Denzel. Hindi ko alam na may kapatid ka pala. Siguro, sobrang close niyong dalawa nung mga bata pa kayo. Aniya sa binata na marahang napatango. Sobra sanggang dikit kami ng kuya ko. Siya ang madalas kong kasama sa bahay. Kalaro, nagsisilbing ate at kuya. Ina at ama kapag wala sila mami. Palagi siyang nakaprotekta sa akin. Na para bang isa akong mamahaling hiyas. Iniingatan niya ng sobra. He's the best kuya ever. Ang naluluhang kwento ni Denzel sa dalaga. Alam mo, napakaswerte mo sa kuya mo.
Kasi napakabuti niyang tao. Nagawa ka niyang protektahan kahit kapalit pa nun ang sarili niyang buhay. Siguro kung nasan man siya ngayon, sobrang proud niya kung ano man ang narating mo ngayon. Kaya wag mong sasayangin ang pagkakataon na binuwis niya ang buhay niya para sa'yo. Maging thankful ka sa ginawa niya ngayon. Wika ni Patty bago ngumiti na siya namang ikinagitla ni Denzel. Hindi niya inaasahan na marinig yon mula sa dalaga. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Ang di makapaniwalang bulalas ni Patty nang mahuling nakatitig ito sa kanya. Noon lang umiwas ng tingin sa kanya ang binata, bagamat nakangiti pa rin. Lumalabas na naman ang pagka-playboy mo. Hindi ah. Maagap na tugon ng binata. Pagkuway, matamang hinarap ang dalaga. Sobrang na-amaze lang ako sa sinabi mo. Pag-amin niya. Na-amaze ka pa. Saglit na natigil ang sasabihin ni Patty nang matanaw mula sa baba ang ati-kati niya na masayang kausap si Migo. Takang sinundan naman ng tingin ni Denzel ang tinatanaw ng dalaga kung saan namataan niyang naroon si Migo at kausap ang assistant manager. Hindi ko alam na magkakilala silang dalawa ni Migo. Wika pa ni Denzel. Kilala mo si Migo? Takang tanong ng dalaga bago ibinaling ang tingin sa binata na marahan tumango. Oo. Mula pagkabata, magkasama na kaming dalawa. Parang kuya ko na rin siya. Sagot pa ni Denzel at kinawayan si Migo na noon ay napatingin sa kinaroroonan nila. Wala siya nabanggit tungkol sa'yo. Kilala ko na si Migo mula pa noong bata pa kami. Pag-amin ni Patty na malungkot na nakatunghay sa baba kung saan naroon ang lalaking pinakamamahal niya na ngayon ay masayang kausap ang kapatid niya. May gusto ka ba kay Migo? Ang hindi naiwasan tanong ni Denzel sa dalaga nang mapansin ang paglukot ng mukha nito. Bagay na siyang kumurot sa dibdib niya. Bagamat pilit niyang itinatago ang sakit na darama. Hindi naman kasi valid na masaktan siya, lalo na't wala siyang karapatan sa dalagang iniibig. Iba ang gusto nito. Kaya pala kahit anong gawin niyang pang-aakit dito, ay di man lang siya nabigyan ng pansin nito. Mula noon, gusto ko na siya. Si Migo ang madalas na kasama ko at tinutulungan niya ako sa mga activities ko. Kaya lang, iba ang gusto niya. Yun ay ang ate ko. Nasimulat sa pool, hindi kami magkasundo. Kuwento ni Patty na gumuhit ang lungkot at pait sa muka. Ganun mo talaga siya kagusto? Tanong pa ng binata na napakagatlabi upang pigilan ang sakit ng mga sandaling yun. Oo naman, na kung may pagkakataon lang ako para bumalik sa panahong hindi pa siya nakikilala ng ate ko, ibabalik ko siya. Siya yung nag-iisang tao na ipagdadamot ko sa iba. Ang hirap magmahal na hanggang pantasya na lang ang lahat, na hanggang pangarap na lang siya. Aniya na hindi napigil ang maluha. Kasi hindi mo pwede na ipagpilitan ang sarili mo sa kanya. Kasi may mahal na siyang iba. Ang masakit pa doon, mortal na kaaway ko pa. Sarili kong kapatid. Kaya paano ko maiiwasan ng taong mahal ko? Gayong halos araw-araw, pinagtatagpo kami ng madayang tadhana. Patuloy pa ng dalaga na punong-puno ng hinanakit sa bawat katagang binitawan niya. Pagkuway maingat na pinunasan niya ang luhang muli na namang pumatak. It's okay na masaktan kasi pinili natin na magmahal sa taong hindi naman dapat nating mahalin. Kasi hindi pwede na hanggang doon lang ang kung anong meron sa inyo. Pero alam mo, masarap magmahal ng ikaw lang ang nakakaalam kung gaano mo siya kamahal, kung paano mo siya tignan, at kung gaano mo hiniling sa may kapal na sana siya na lang, na sana mapansin niya rin ang pagtingin mo sa kanya. Huwag ka mag-alala, we feel the same right now. Hayag ni Denzel. I'm in love with someone na merong ibang tinatangi. Pag-amin niya na siyang ikinalingon sa kanya ng dalaga. Ngunit isang matamis na ngiti lang ang binigay niya dito.
Huwag mo akong tignan ng ganyan na para bang hinuhusgahan mo ang buong pagkatao ko. Mukha lang akong babaero, pero hindi ako ganun. Paliwanag pa niya. Wala naman akong sinasabing ganun. Ingos pa niya sa binata na natawa sa huli. Napapailing na lang siya na tumingin sa baba. Saglit siya natigilan nang makita ang mga ngiti ng ate-kate niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito na ganun kasaya. Ngayon mo lang ba siya nakitang ngumiti ng ganyan? Usisa ni Denzel nang makita ang pagtataka sa mga mata ni Patty. Ano naman ngayon? Wala pa rin akong pakialam kung si Migo ang kasiyahan niya. I'll do everything to ruin her life. Pagsisinungaling ni Patty bago tinalikuran ang binatang nagulat sa sinabi niya. Hindi naman siya ganun kasama para pahirapan ang buhay ng ate niya. Kahit na ayaw nito sa kanya, ginagalang pa rin naman niya ito bilang nakakatandang kapatid. Nagulat pa si Denzel nang pagbukas niya ng pinto ng apartment ay si Migo ang bumungad sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong pa niya sa binata. Ang trabaho ko ay bantayan ka, kaya naman kailangan kong tumira kasama ka. Yun ang utos. Sagot pa nito. Nang hindi sinasabi sa akin? At isa pa, paano mo nakuha ang duplicate key ng apartment ko? Inosente niyang tanong sa binata. Sinabi kong kapatid mo ko. Pinakita ko yung picture natin na magsama. Sagot pa nito. Nang ganun kadali? Ang di makapaniwalang bulalas niya. Ano ba sa tingin mo? Kaya nga nag-aalala sa'yo ang mga magulang mo dahil hindi ka maingat. Ingos ni Migo. At isa pa, bakit ngayon ka lang? Sinamahan ko lang si Patty na pumunta sa ice cream store. Wala siya sa mood kaya gusto niyang kumain ng matamis. Sagot pa ni Denzel. Pinupormahan mo ba si Pat? Tanong pa nito na may pagtataka. Ano naman ngayon sa'yo? Ngisi niya bago ito tinalikuran. Denzel! Muli ay tawag ni Migo bago sumunod sa binata na nagtuloy sa sofa bed at tahimik na naupo doon. Bakit? Tumawag ang first lady. Hinahanap ka niya. Sinabi ko ang tungkol sa gusto mong mangyari. Panimula ni Migo sa binatang binuksan ang TV gamit ang remote control. Sinabi ko na ang gusto ko at hindi na magbabago yun. Kailangan ko siyang harapin nang sa ganon. Matigil na ang kasamaan ni Uncle. Ako ang kailangan niya, hindi ba? Ang buhay ko. Kung makikipagkita ako sa kanya, magwawakas na ang lahat. Aniya na napapaisip. Kapag ginawa mo yun, tuluyan na mawawalan ng tagapagmana ang mga kan. Ikaw na lang ang nag-iisang pag-asa upang magpatuloy ang mabuting pamumuno ng mga kan sa larangan ng industriya. Pahayag ni Migo. Paano kung mapatunayan na si Uncle talaga ang nasa likod ng lahat? Maging ang pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi nila pinaniniwalaan ang testimony ko noon dahil masyado pa akong bata. At may maganda siyang alibay. Kaya namubuhay siya ngayon ng malaya at nagagawa niyang paglaruan ng batas. Wika ni Denzel. Anong binabalak mo? Ang kinakabahang tanong ni Migo sa binata. Kung mapapatunayan kong nagkasala si Uncle at mapaparusahan siya sa mga ginawa niyang kasalanan at kung may magagawa ako upang pigilan ang kasamaan niya bago pa siya makagawa uli ng isang pagkakamali. Kailangan ko na siyang hadlangan bago pa mauwi ang lahat sa isa na naman trahedya. Ayaw ko nang may magbuwis pa ng buhay ng dahil sa akin. Hayag ni Denzel bago tumayo. Hindi yun ganun kadali, Denzel. Kapag lumantad ka, parang pagpapatiwakal na rin ang gagawin mo. Kontra ni Migo. Hihintayin ko pa ba ang pagkakataon na mahanap niya ako? Balik tanong niya na siyang ikinatigil nito. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Denzel bago hinarap si Migo. Nung araw na nawala ang parents ko, kasama si kuya, pinangako ko sa sarili ko na pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang kasalanan sa pamilya ko. At ito na yung araw na pinakahihintay ko. Ngayon nagbalik na siya at hinahanap ako. Hindi ba dapat na
Ako na mismo ang kusang magpakita sa kanya. Bagay na hindi mo dapat gawin. Alam mo kung ano ang pakay. Ang mawala ka ng tuluyan sa landas niya. Nang sa ganon, magawa niyang maangkin ang kayamanan ng pamilya mo. Kontra ni Migo sa sinabi ng binata. Alam nating pareho na kapag hindi ako lumabas o nagpakita, si Granma ang mga nganib. Sapat na ang 12 taon na pagtatago. Wika niya. Nga pala, gaya ng sinabi ko, hindi na magbabago ang isip ko. Magkikita kaming dalawa ni Uncle mamayang 7:30 sa cafe bookstore kung saan nagsimula ang lahat. Pagbibigay alam niya bago ito tuluyang tinalikuran. Natigil sa paghakbang si Patty nang makita si Denzel na nakatayo sa gilid ng bookshelf habang abala ang kamay nito sa pagpili ng book. Ang mga mata naman nito ay tila may tinatanaw mula sa isang table. Kaya naman nang hindi siya nakatiis pa, nilapitan pa niya ito na halata namang ikinagulat ni Denzel. Anong ginagawa? Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang biglang humarap ang binata na siyang kamuntik na niyang ika-out of balance. Buti na lang, maagap nitong nahawakan ang bewang niya, dahilan upang mapasandal siya sa matipunong dibdib nito. Saglit na nagtama ang mga mata nila. Walang kakurap-kurap na tumitig siya kay Denzel. Ngayon niya lang napansin na magaganda pala ang mga mata nito. Mapupunga yun na tila ba ng aakit. Lumabas na ang mga gusto pang mabuhay. Maraing utos ng isang lalaki bago nag-angat ng barel na siyang naging dahilan upang magkagulo ang mga naroon. Tumahimik kayo! Sigaw ng isang lalaki. Kundi papatayin ko kayong lahat at titiyakin kong walang mabubuhay sa inyo. Hanapin niyo ang batang yun at tiyakin niyo mapapatay niyo siya sa pangalawang pagkakataon. Dinig pa ni Denzel mula sa kabilang side ng bookshelf. Dahilan upang kabigin niya si Patty palapit sa katawan niya. Bitawan mo ko, ano bang problema mo? Pabulong na tanong ni Patty sa binata na mariing nakahawak sa bewang niya. Shh! Mahinang saway ng binata bago pinagdikit ang tungki ng ilong nila ni Patty na nagtataka. Narinig mo yun? Pabulong niyang tanong sa dalaga. Dinig ko, hindi ako bingi. Ingos niya, bagamat hindi na kumilos pa. We need to leave. Wika pa ni Denzel bago bahagyang iginiya ang paningin kung saan nakita niya ang grupo ng mga kalalakihan na tila nag-uusap. Nakatingin ang mga ito sa kanilang dalawa ni Patty. Marunong ka bang umarte? Tanong niya sa mahinang tinig sa dalagang nagtataka. Ano na naman ang trip mo? Ingos niya na may pagtataka. Yung mga taong yun, pero hindi nila alam ang buong identity ko. I need your help. Pag-amin niya sa dalaga. Ano na naman bang ginawa mong katarantaduhan, ha? Ines na wika nito, bagamat sa pabulong na tinig. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya paglabas natin. Sagot niya, napigil ang sarili na halikan ng dalaga, lalo na't nanunuot sa ilong niya ang mabangong hininga nito. Dumampi sa pisngi niya ang mainit na hininga ni Patty. Samantalang napakagat labi ang dalaga nang dumako ang mata ni Denzel sa labi niya. Hanggang sa narinig niya ang sinabi ng isang lalaki sa di kalayuan, kasabay ng pagdampi ng labi ng binata. Ang lambot ng labi ni Denzel. Sinlambot yun ng marshmallow. Sa bagay, ito ang unang pagkakataon na nahalikan siya at hindi pa ang lalaking pangarap niya. Ang tagal iningatan ni Patty ang labi niya na inilaan pa niya para kay Migo na basta na lang ninakaw ng binata. You should leave, utos ni Denzel nang mapansing lumihis ang tingin sa kanila ng mga grupo ng kalalakihan. At anong balak mong gawin? Nagtataka pa niyang tanong. Huwag kang magpakabayani. Patty, listen to me. You should leave this place.
Utos pa ng binata. I'm sorry kung hindi ko magagawang ipaliwanag sa'yo ngayon. Hoping someday, magawa ko. Now you better go. Masuyong utos ni Denzel bago ngumiti sa dalaga. Mag-iingat ka. Hindi pa ako tapos sa'yo. May kailangan pa akong sabihin sa ginawa mong paghalik sa akin. Inis niyang wika sa huli na bahagyang tinanguhan ng binata. Nagtataka man, bagamat wala siyang nagawa, kundi ang sundin ng utos ni Denzel. Gaya ng ginawa ng ibang naroon, umalis siya na tila ba walang nangyayari. Dala ang konsensya kung bakit hinayaan niyang maiwan ng binata sa loob. Bago pa man siya makasakay sa kotse, may ilang grupo ng kalalakihan ang humarang sa kanya. Bagay na ipinagtataka niya. Pati, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Migo na nakasuot ng black suit. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik tanong niya sa binata. Ang tanong ko ang sagutin mo. Teka, have you seen Denzel? Pag-iiba nito ng usapan. Anong ginagawa dito ng Royal Guard ng Cannes at bakit kasama mo sila? Takang usisa niya. Ang tanong ko ang sagutin mo, Patty. Have you seen Denzel? Ulit ni Migo. Oo, nasa loob siya. Actually, may grupo din ng mga kalalakihan doon. Kaya nga pinaalis ako ni Denzel. Ang weird niya nga ngayon. Sumbong pa niya. Nasa loob pa siya. Ano binabalak ng lalaking yun? Inis na wika ni Migo bago hinarap ang mga guard. Makinig kayo. Ilayo niyo si Patty dito. Yung iba, sumama sa akin sa loob. Kailangan nating iligtas ang young master. Utos ni Migo sa mga ito. Masusunod, sir. Sagot ng mga ito. Naguguluhan man, bagamat hindi na rin niya nakuhang magtanong pa. Tahimik na sumama siya sa guard na inutusan ni Migo. Alam niyang mula pagkabata, sa Royal Palace na nakatira si Migo at tagapagbantay ito ng nag-iisang tagapagmana ng mga Cannes. Kung ganon, nasa loob ng bookstore ang tagapagmana ng mga Cannes. Matagal na niyang gustong makita ito ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na makilala ang binatang nakasama ng matagal ni Migo sa loob ng Royal Palace. Nang matiyak ni Denzel, naligtas na ang dalaga. Saka lang siya lumabas at hinarap ang tiyuhin. It's been a long time, Uncle June. Bati niya na siyang ikinagulat ng matanda. Ikaw? Ang di makapaniwalang sambit nito na bahagyang tinanguhan ni Denzel. Nagkita na naman tayo muli. Mukhang lumiliit nga ang mundo natin dalawa matapos ang ginawa mo sa pamilya ko. Wika pa niya. Ilang araw, gabi, buwan at taon na rin ang lumipas nang tapusin mo ang buhay nila. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang ginawa mo sa kanila. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magpapakita sa akin. Kung alam ko lang na ikaw ang batang hinahanap ko sa loob ng 2 taon, noon palang pinatay na kita. Wika nito. Bagay na ipinagpapasalamat ko. Nabuhay ako para singilin ka sa ginawa mo sa pamilya ko. Sagot pa niya. Sa tingin mo ba, magagawa mo pang makapaghiganti sa akin? Ngayon palang tatapusin ko na ang buhay mo. Ako na ang mamamahala sa buong JK Corporation at isusunod ko na ang pinakamamahal mong lola. Ngisi pa nito na tila sigurado ng panalo sa laban nila ng binata. Parang siguradong sigurado ka na mananalo ka sa akin. Puna niya bago ngumisi sa matanda. Alam mo, nung bata ko, may taong nagsabi sa akin, huwag kang sumuong sa laban na walang matiyakan kung mananalo ka o hindi. Sa hamon ng buhay, kailangan palagi kang nauuna ng isang hakbang bago ito maging isang bangungot. Paalala niya. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin ang bagay na yan. Tiimbagang nasabi pa nito sa binata bago tinutukan ng barel ang binata. Ngumisilang si Denzel sa ginawang iyon ng matanda. Dati, takot na takot akong harapin ang kamatayan. Pero kung ang kamatayan ko
ang magpapalaya sa mga tapat na tauhan ng pamilya ko. Nakahanda akong harapin yon. Pero ito ang tatandaan mo. Mapatay mo man ako, hindi mapupunta sa'yo ang kayamanan ng pamilya ko. Sagot niya na nagbago ng reaksyon. Tanging galit at pagkamuhi ang mababanaag ngayon sa mukha ni Denzel. Hindi ko alam kung saan mo naman ang tapang na ipinapamalas mo ngayon sa akin. Hindi ganyan ang iyong ama. Ngisipan nito. Pero hindi na mahalaga yun ngayon. Ang mahalaga sa akin, ang mapatay kita. Nang sa ganun magawa ko na ang nais ko. Mukhang malabo ang inaasahan mong yun, Uncle. Kasi hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Wika ng binata, kasabay ng paglabas ng ilang mga tauhan ng lola niya. Napapalibutan na ng mga ito ang tauhan ng tiyuhin niya na siyang ikinagitla ng lalaki sa huli. Akala mo ba ganun yun kadali? Hindi ako papahuli ng buhay sa kanila. Galit nitong wika bago itinutok muli sa binata ang hawak nitong barel. Uncle, sa huling pagkakataon, binabalaan kita. Ibaba mo yan. Mariing utos niya sa tiyuhin. Hanggang sa kamatayan, hindi ako susuko. Mariing sagot din nito. Mula sa likuran ng tiyuhin niya ay dumating naman si Migo at itinutok ang baril sa lalaki. Ibaba mo ang baril mo. Utos ni Migo na pigil ang sariling masaktan. Tignan natin kung magagawa mong protektahan ang lalaking to. O gaya ka pa rin ng dati. Mahina at walang kakayahang kontrahin ako. Sagot ng matanda na sa huling ngumisi. Samantalang litong napatitig si Denzel kay Migo. Anong sinasabi ng tiyuhin niya na gaya pa rin ng dati si Migo na hindi siya nito magawang protektahan. Ibaba mo sabi ang baril mo. Huwag mo akong pilitin na iputok ko to sa'yo. Pigil ang sariling maiyak. Ano bang nangyayari? Litong tanong ni Denzel. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nasasaktan ng kaibigan. Hindi mo pa rin pala alam hanggang ngayon? Manahimik ka! Sigaw ni Migo. Kung inaakala mong hindi kita kayang patay, nagkakamali ka. Mariing wika niya at pigil ang sarili na magpadala sa emosyon. Ako ang sarili mong ama. Bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? At mas pinili mong kampihan ng lalaking to? Wika pa ng matanda. Ama mo si Uncle? Di makapaniwalang tanong ni Denzel habang nakaawang ang mga labi. Tignan natin kung magagawa mo uli siyang protektahan. Wika nito bago kinalabit ang gatilyo ng hawak niyang barel. Denzel! Sigaw ni Migo. Bakit mo siya binarel? Galit na sigaw niya sa ama nang umisilang sa kanya. Hanggang sa huli hindi mo siya nagawang protektahan. Mahina ka pa rin gaya ng inaasahan ko. Kaya ayaw ko sa'yo at ikinakahiya kitang nanggaling ka sa akin. Mariing wika nito at aktong babarilin si Denzel sa pangalawang pagkakataon, ngunit naunahan siya ng mga tauhan ng First Lady. Samantalang tulalang napatitig naman ang binata sa nangyayari. Naramdaman na lamang niyang humapdi ang kaliwang dibdib niya kasunod ng sunod-sunod na putok sa paligid ang pagkatumba ni Denzel. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay natanaw niya si Migo na nakatulala lang na binitawan nito ang hawak na barel habang ang kanyang tiyuhin ay paupong bumagsak sa semento dahil sa natamo nitong tama ng baril galing sa ibang tauhan. Matapos matauhan si Migo, mabilis na lumapit siya kay Denzel na noon ay nakahiga habang duguan. Denzel! Natatarantan tawag ni Migo at hindi napigil ang maluha. Patawad kung hindi kita nagawang protektahan sa pangalawang pagkakataon. Umiiyak pa niyang sabi. Save the last Harris! Sigaw ng isang tauhan ng First Lady. Denzel, kumapit ka! Pakiusap pa niya sa binata habang walang humpay sa pagluha ang kanyang mga mata. Ilang sandali ang lumipas bago dumating ang ambulansya at saka lamang naisugod ang binata ng mga sandaling iyon ay nag-aagaw buhay. Tulalang nakatingin lang si Patty kay Migo habang nasa ospital sila
ng mga sandaling yun. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na si Denzel, ang apo ng JK Corporation, ang nag-iisang tagapagmana ng mga ito. Maituturing na prinsipe ang binata dahil sa yaman ng pamilya nito. Migo, tawag niya sa binata na nakaupo lang habang sapo ang muka. Di ko man lang siya nagawang protektahan. Sa pangalawang pagkakataon, naging mahina ako sa harapan niya. Wala kong kwentang tagapagbantay niya. Punong-puno ng pagsisisi na wika ni Migo. Hindi mo naman kasalanan ng lahat. Sigurado ako na maiintindihan ka ni Denzel. At sigurado ako na lalaban siya para mabuhay. At hindi niya hahayaang mabuhay ng mag-isa ang First Lady. Payo pa niya sa binata bago bahagyang tinapik ang balikat nito. I was there too. At wala akong ginawa para awatin siya na manatili sa lugar na yon. Hindi ko siya pinigilan at wala akong nagawa kundi ang iwan siya. Aniya upang pagaanin ang loob ni Migo. Nang mga sandaling yon ay patuloy pa rin sa pagluha. 2 days later, matapos makasurvive si Denzel mula sa pagkakabarel, ay napakaswerte nito dahil hindi tumama ang bala sa artery nito, bagamat hindi pa rin nagkakamalay ang binata. Halos araw-araw kung dalawin niya si Denzel. Siguro, way na rin niya yun upang mas mapalapit siya kay Migo. Nalaman niya rin ang tunay na dahilan kung bakit pumasok ang kababata sa kumpanya nila. Yun ay para mabantayan ang tagapagmana ng JK Corporation. Hey, Aniya, sa binatang hanggang ngayon, wala pa ring malay. Naiwan kasi siyang mag-isa sa loob ng kwarto ni Denzel habang nasa labas ang mga bantay nito. Wala ka bang balak na gumising dyan? It's been 2 days pero natutulog ka pa rin. Maraming naghihintay sa pagbabalik mo, kaya naman gumising ka na. Aniya sa binata bago bahagyang inayos ang kumot nito. 2 araw ka nang nakahiga dyan. Hindi ka ba nagsasawang matulog? Halos lahat yata ng mga puyat mo. Nilubos mo ng itulog, Denzel. Namimiss ko na ang kakulitan mo. Kaya pakiusap, huwag kang sumama sa liwanag. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi pa nga kita nababatukan dahil sa ginawa mong paghalik sa akin. Sana naman, umiwas ka man lang sa bala ng baril. Hindi yung sinalo mo pa talaga. Anong akala mo sa katawan mo? Hindi ka lang playboy at manyakes. Napakatanga mo pa. Ingos niya, bagamat nalulungkot. Marahan siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga bago tinitigan ang binata. Nagulat pa siya nang makita kung gaano ito kagwapo. Mahaba ang pilik mata nito at natural na naka-curve. Dumako ang mga mata niya sa labi ni Denzel na natural ang pagkapula. Hindi lang yun manipis, iyon ay tila kay lambot. Marahan siyang napalunok nang maalala ang nangyari 2 days ago bago pa nabarel si Denzel. Hindi ko alam na kissable lips ka pala. Aniya bago aliw na pinagmasdan ang mapupulang labi ng binata. She found it cute. Aliw na aliw siya sa ginagawang pagtitig sa binata nang biglang dumilat si Denzel na naging dahilan upang magkatinginan sila. Anong ginagawa mo? Pinagnanasaan mo ba ako? Ingos pa nito sa dalagang napapahiyang umiwas ng tingin sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin sa akin ang bagay na yan. Inis niyang wika. At isa pa, may nakita akong lamok sa mukha mo. Pasalamat ka nga tinaboy ko. Tinitignan ko lang kung nagmarka yung kagat ng lamok. Pagdadahilan niya. Dinahilan mo pa yung lamok para lang. Hindi kaya kita gusto. Si Migo lang ang gusto ko. Mula pa lang nung mga bata kami. At siya lang ang patuloy kong mamahalin. Wika niya. Ngunit bakit sa pagkakataong iyon, parang labas sa ilong niya ang binitawang kataga sa binata na marahang napatango. Ganun mo talaga siya kagusto? Tanong pa ng binata at bahagyang itinago ang sakit na nararamdaman. Oo naman, pag-amin niya.
Then I'll help you para mapansin niya. Nang sa ganon, hindi ako ang pinagnanasaan mo. Pabiro niyang wika sa huli upang pagtakpan ang sakit na nararamdaman. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hindi kita pinagnanasaan. Inis niyang wika bago tinalikuran ang binatang natawa sa huli. Kaya naman takang napalingon siya nang makitang ngiting-ngiti si Denzel. Mas lalong sumisingkit ang mga mata nito na mapupungay. Ice, akala mo ba madadala mo ko sa ngiti mong yan? Ingos niya sa binata bago ito tuluyang tinalikuran. Pagkalabas niya ng pinto, noon lang siya nakahinga ng maluwag habang sapo ang dibdib. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit mas nakaka-attract siya ngayon? Ang naisaloob niya habang nakahawak sa dibdib. Patuloy pa rin sa mabilis na pagtibok ang puso niya. Sa pagdaan ng araw, napapansin ni Patty na mas nagiging masaya siya kapag napapansin ni Denzel. Masaya siya kapag binibiro o kaya naman inaasar siya ng binata. Hindi malaman ni Patty kung kailan nagsimula ang nararamdaman niya kay Denzel. Basta isang araw, nagising na lang siya na sobrang naaaliw siya sa mga pinaggagawa nito. Hinahanap palagi ng puso niya ang kakulitan ng binata, ang mga tawa nito. Anong ginagawa niyong dalawa? Puna ni Migo nang makitang magkasama sina Patty at Denzel sa maliit na store kung saan kasama niya si Cathy. Gusto, natigil ang sasabihin ni Denzel nang bigla siyang subuan ni Patty ng lollipop na kaninang kinakain ng dalaga. Kailangan kasi magpahangin ni Denzel. Sabi ng doktor, makakabuti kung maglalakad-lakad siya para tuluyan na siyang gumaling. Pagsisinungaling ni Patty, sabay hawak sa braso ng binata na nagtataka. Alam mong bawal pa siyang lumabas, wika ni Migo. Alam ba to ng First Lady na sinama mo siya dito? Huwag kang mag-alala, ligtas ako sa kanya. Paniniyak ni Denzel bago inakbayan ng dalaga. Matamang nakatitig lang si Denzel kay Migo. Matapos ang nangyari, hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos. Denzel, paninimula ni Migo. Bakit itinago mo sa amin ang buong katotohanan? Usisa niya sa mahabang tinig matapos tanggalin ang lollipop sa bibig niya, bagamat hindi binibitawan. Hindi na rin naman mahalaga kung sino ako, matapos ang ginawa ng ama ko sa pamilya mo. Sagot ni Migo na bahagyang napayuko. I'm sorry kung hindi kita naprotektahan sa pangalawang pagkakataon. Alam mo kung gaano kahalaga sa pamilyang to ang loyalty. Alam kong hindi man tayo magkadugo, pero naging mabuting tao ka sa akin. Hindi gaya ng iyong ama. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hinayaan mong umabot ang lahat sa ganito? Gusto mo kong protektahan, pero hindi mo magawa dahil sarili mo siyang ama. Hindi kita masisisi kung wala kang kakayahan na iligtas ako. Denzel, hindi ako galit sa'yo dahil pinili mong itago sa amin ni Grandma ang totoo tungkol sa pagkatao mo. Hindi man tunay na kadugo namin ng papa mo pero para kay Grandma, isa siyang miyembro ng pamilya. Ngunit naligaw siya ng landas, nabulag ng kapangyarihan, naging gahaman. Aniya, bago tumingin sa kawalan. Salamat dahil sa kabila ng kapalpakan at kabiguan ko, hindi ka pa rin nagbabago. Wika ni Migo. Migo, may isa lang akong katanungan. Kung sakaling maging pinuno ka ng JK Corporation, magagawa mo rin ba ang ginawa ng daddy mo? Tanong ni Denzel bago pinakatitigan ang binata. Hindi ako kagaya ng aking ama, bagamat hindi ko maipapangako na magiging kagaya ko ng pamilya mo. Sagot pa nito. Nagmula ako sa pamilyang hindi dapat na pagkatiwalaan anumang oras o sandali. Pwede akong maakit sa liwanag ng kapangyarihan ng iyong pamilya. Maging ako ay natatakot sa aking sarili na makagawa ng isang pagkakamali. Nasa tao yon kung paano niya haharapin ang 200 sa mundong to. Ang gumawa ng mabuti o piliing mabuhay ng marangal
sa mundong puno ng kasamaan. Kapag pinili mo ang landas na tinatahak ng iyong ama, natitiyak kung mas malalim na karimlan ang iyong kahuhulugan. Makahulugang wika ni Denzel. Denzel, si Patty, sobrang mahal ka niya. Ikaw ang kaligayahan niya mula pa lang noon. Kung gusto mong makabawi sa akin, may isa akong kahilingan. Maaari bang ibigay mo kay Patty ang kaligayahan niya? Hiling pa ng binata. Hindi ko, alam kong si Cathy ang mahal mo, pero nahihirapan ang babaeng mahal ko nang dahil sa'yo, Migo. Nasa iyo pa rin ang desisyon kung paano mo haharapin ang bagay na to. Aniya, bago tinalikuran ang binata. Matapos sila mag-usap ni Migo, minabuti ni Denzel na bumalik sa loob kung saan inabutan niyang naghihintay si Patty. Agad itong tumayo nang makita siya. Anong nangyari sa... Bago pa matapos ng dalaga ang tanong niya, agad na isinubo ni Denzel ang lollipop na kanina ay bigla na lang niyang sinubo dito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Denzel sa nakitang reaksyon ni Patty. Idagdag pa doon, bigla itong pinamulahan ng pisngi. Denzel! Gulat niyang sambit matapos tanggalin ang lollipop sa bibig niya. What? Nakangiting tanong ng binata bago kinuha sa kamay ng dalaga ang lollipop. It tastes better when it comes from your mouth. Wika niya, sabay subo ulit sa bibig niya. Samantalang di makapaniwala naman ang dalaga sa ginawang yon ni Denzel na nakangiting tinalikuran siya. Denzel kan! Sira ulo ka talaga! Sigaw pa niya sa binata. Pagkuway, patakbong lumapit dito. Ines na pinaghahampas niya ito sa balikat na sa huli tinawanan lang ng binata. Teka, baka masaktan mo ang dibdib ko. Hindi pa ako tuluyang magaling. Awat ni Denzel bagamat masaya sa kakulitan ni Patty. Nakakainis ka, alam mo ba yun? Iluwa mo na yung lollipop. Hiling pa niya. No, gusto ko kaya to. Nakangiting sagot pa niya. Denzel, di makapaniwalang sambit ni Patty. Kahit kailan talaga, napakamanyak mo. Iluwa mo na yan. Saway niya na tinawanan lang nito. Para silang bata na nag-aagawa ng lollipop sa isa't isa. Umuwing may ngiti sa labi si Patty. Ang saya niya ng mga sandaling yon. Hindi dahil sa nakita niya sa Migo, kundi dahil kay Denzel. Kakaibang saya ang hatid nito sa kanya. Pakiramdam niya, kulang ang mga sandali at oras na nakakasama niya ito. Gusto niyang tumigil ang oras at umikot lamang sa kanilang dalawa. Ang saya mo yata, bati ni Cathy na noon ay nakaupo sa couch. Hulaan ko, nakasama mo yung tagapagmana ng JK Corporation, hindi ba? Kung dati si Migo ang inaakit mo, ngayon naman ang apo ng First Lady. Lumalabas na ngayon ang tunay mong kulay. Pang-iinsulto ni Cathy sa kapatid. Alam kong hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay o oras man. Pero wala kang karapatan na insultuhin ang pagkatao ko. Inis niyang wika. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng lalaking yun ang pinagmula ng mama mo? Kung anong klaseng tao kayo? Para kayong linta. Pang-iinsulto pa nito. Galit ka ba sa akin dahil pinapansin ako ni Denzel? Hindi ba dapat na matuwa ka dahil wala ka ng kaagaw kay Migo? Aniya. O hindi mo lang matanggap na mas higit ako kaysa sayo? Na wala kang kakayahan na gawin ang mga bagay na kaya kong gawin. Anak ka nga ni Daddy sa kasal niya. Pero hindi nananalaytay sa dugo mo ang katangian ng mga Alcantara. Kasi ako, I was born to be natural. Hindi ko kailangan mag-effort para makuha ang katangian ng mga Alcantara. Unlike you. Do better para matawag kang anak ni Dad. Balik pang iinsulto niya. You... Sinabi ko na to sa'yo dati at hindi ko na uulitin pa sa mga susunod. May hangganan ng pasensya ko at huwag na huwag mong uubusin dahil hindi mo kakayanin at kayang pantayan ang ugali ko. Galit niyang wika. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa akin? Dahil hindi mo matanggap na ako ang kasama ng mami mo.
bago siya binawian ng buhay. Sa halip na ikaw, hindi mo ba alam kung gaano ka ka-selfish? Hindi mo matanggap ang pagkakamali mo. You keep blaming me for something na hindi ko naman kasalanan at hindi ko ginusto. Gladly, hindi kasing kitid ng utak mo ang utak ng mami mo. Instead of apologizing sa mga pagkakamali mo, mas tinataasan mo ang pride mo. Naghahanap ka ng masisisi. Ikamamatay mo ba kapag humingi ka ng sorry? Hindi naman, 'di ba? Gugunaw ba ang mundo kapag nagawa mong magpakumbaba? Tanong pa niya. Naghintay siya ng ilang sandali na sumagot ang kapatid niya. Ngunit tahimik lang ito na waribay na tauhan. Matuto kang tanggapin na pagkakamali mo. Sana dumating yung araw na magawa mong magpatawad sa mga taong nakagawa ng pagkakamali sa'yo. Lalo na kay Daddy. Wika pa niya bago ito tinalikuran. Inis na nagtungo siya sa kwarto niya upang doon ibuhos ang sama ng loob sa kapatid niya. Ilang sandali lang ang lumipas, nakarinig siya ng katok mula sa labas ng pinto. Pagkuway bumukas iyon at pumasok ang daddy niya. Narinig ko kay Manang na nagbabangayan na naman kayong dalawa ng kapatid mo. Panimula nito. Dad, hindi ko kasalanan yon. Naging mabuti ako sa kanya sa kabila ng mga pang-iinsulto niya. Ni minsan, hindi ako nagbitaw ng salita na ikakasakit ng damdamin niya. Pero may hangganan ng lahat. Pag-amin niya. I know, that's why I'm here. Kasalanan kong lahat ng to. Lumaki kayong hindi magkasundo ng ate mo. Sana noon pa lang, may ginawa na ako upang maitama ang lahat. Dad, ginawa niyo ang makakaya niyo para sa amin dalawa ni Cathy. Pero may mga bagay na hindi mo magagawang ayusin. Gaya ng sa amin ng kapatid ko. Siguro, hayaan na lang natin ang panahon na mag-decide kung ano ang mangyayari sa mga susunod. Kung ayaw talaga sa akin ni Cathy, bakit ko ipagpipilitan ang sarili ko na tanggapin niya bilang kapatid? Sagot niya sa ama. Patty, huwag kang mag-alala, Daddy. Magiging okay din kami ni Cathy balang araw at mabubuo rin tayong tatlo. Wika niya upang maiwasan na malungkot ang kanilang ama. Patty, tunay ngang anak kita at sobrang proud ako sa'yo. Kaya naman, palagi mong tatandaan na ano man ang mangyari, palagi ako nakasuporta sa kung anong pasya mo at kaligayahan mo. Nakangiti nitong wika. Thank you, Daddy, sa pagiging mabuting ama sa amin dalawa ni Cathy. Thank you kasi di mo ko tinalikuran at pinabayaan sa kabila ng mga nangyari at pinagdaanan ng pamilya natin. Aniya sa ama nang ngumiti lang. Anak kita at walang ama na gugustuhing pabayaan ng kanilang mga anak. Nakangiti nitong sagot. Pagkuway masuyong niyakap ang dalaga. Tila gumaan ang pakiramdam ni Patty nang yakapin siya ng kanyang ama. Mula pa lang noon, napakalambing nito at mapagmahal na ama para sa kanilang dalawa ni Cathy. Natigil sa paghakbang si Denzel nang marinig ang usapan ni Cathy at Migo. Hindi niya inaasahang may mabuting puso din pala ang dalaga. Magpapahangin sana siya at di naman sinasadyang makita niya ang mga ito at marinig ang usapan. Cathy, isang kahibangan ang nais mo. Hindi ko kayang pakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Kontra ni Migo sa mataas na tinig. Gawin natin kung anong tama at gusto kong makabawi sa mga pagkakamaling nagawa ko kay Patty. Tama siya. Wala namang mangyayari kung hihingi ako ng tawad, kung tatanggapin ko ang pagkatalo ko. After all, she's a good woman. Akala ko dati, mortal na kaaway at kaagaw ko siya. Pero hindi pala. She's protecting me sa mga taong masama ang tingin sa akin. Sagot ni Cathy na napapailing. Pero ang isugal lang, sarili kong kaligayahan, parang andaya naman yata. Kontra pa rin ng binata na napapailing. Migo, kailangan nating gawin to. Hindi lang para sa akin o para kay Patty. Alam ko na gaya ng gusto kong mangyari, ganun din ang hangad ni Denzel para kay Patty. Sa babaeng pinakamamahal niya.
Ngayon lang ako may pagkakataon na bumawi sa kapatid ko. At alam ko na ikaw ang pinakahihiling niya. Mula pa man noon. Ikaw lang ang kaya kong ibigay sa kanya na alam kong ikakasaya niya. Paliwanag ng dalaga. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Denzel bago tinalikuran ang mga ito. Masakit para sa kanya ang ipaubaya si Patty. Pero anong magagawa niya? Iba ang kaligayahan ng dalaga at hindi siya ang lalaking makakapagbigay ng sayang hinahanap nito, kundi si Migo. Dahil abala ang isip niya, hindi na malaya ng binata na tinatahak na pala niya ang daan patungo sa parke. Nagulat pa siya nang biglang sumulpot ang masayang muka ni Patty sa harapan niya. May hawak itong cotton candy na parang bata na tuwang-tuwa habang pinapakita sa kanya. Denzel, hindi ko inaasahan na nandito ka. Mahilig ka pala tumambay sa ganitong lugar? Masaya pang wika ni Patty bago iniabot ang isang cotton candy sa binata na tulalang nakatitig lang sa kanya. Alam kong maganda ako, pero wag mo naman akong titigan ng ganyan. Ingos pa nito na napawi ang ngiti. Hindi ko inaasahan na narito ka rin. Teka nga, sinusundan mo ba ako? Pagbibiro niya sa dalaga bago hinawakan ang magkabila ang pisngi nito pagkuway pinisil iyon. Ang cute kapag ganitong mukha mo. Pang-aasar niya kay Patty. Bitawan mo nga ang pisngi ko. Admin mo pa rin kaya ako, kaya igalang mo ko. At isa pa, bakit naman kita susundan? Ingos niya sa binata. Sabagay, hindi ako si Migo. Wika ni Denzel bago binitawan ang pisngi ng dalaga. Tama ka, hindi ikaw siya. Irap niya, bagamat ang nais niyang sabihin sa binata na mali ito ng iniisip na hindi na nga sumasagi sa puso't isip niya si Migo. Hayaan mo, someday, matutupad din ang gusto mong mangyari. Malay mo bukas o sa mga susunod pang buwan, bigla na lang kayo ikasal. Pasarinig ni Denzel at pigil ang sarili na malungkot. Isang pilit ng ngiti ang pinakita niya sa dalaga. Kung mangyayari man yon, ako na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kasi finally, magagawa ko ng makasama ng panghabang buhay ang lalaking pinakamamahal ko nang walang kaagaw sa kanya. Sagot niya, ngunit kasalungat yun ng sinasabi ng puso niya. Napakamanhid naman ng playboy na to. Hindi ba niya pansin na wala na akong gusto kay Migo? Naisaloob ni Patty. Then, I'll be the happiest man kapag kinasal ka sa kanya. Wika ni Denzel bago marahang tinapik ang ulo ng dalaga na halatang nagulat sa ginawa niya. Muling nagtama ang mga mata nila. Walang kakurap-kurap na nakatitig lang si Denzel sa mga mata ng dalaga. Bakit pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay may nais sabihin sa Patty. Ramdam niya sa mga titig nito ang pagmamahal na dati hindi niya nakikita. Tila may sariling isip ang mga kamay ni Denzel at kusang umangat yun. Masuyong hinaplos ang pisngi ng dalaga. Pagkuway, dumapo ang daliri niya sa tapat ng labi nito. Patty, tawag ni Cathy. Hindi sinasadyang natabig ni Patty ang kamay ni Denzel dahil sa pagkagulat. Denzel, sambit niya nang ma-realize ang ginawa. Isang pilit na ngiti lang ang sumilay sa labi ng binata. It's not what you think. No, it's okay. Alam ko naman na kahit kailan, hindi ako magkakaroon ng puwang sa puso mo. I wish you'll be happy. Wika ni Denzel bago ngumiti sa dalaga at pilit na tinatago ang sakit. 3 months later, 3 buwan na rin mula nang iwasan siya ni Denzel. Alam niyang nasaktan ito dahil sa nangyari ng araw na yon. Hindi naman niya sinasadyang matabig ang kamay ng binata. Nagulat lang talaga siya nang tawagin ng kapatid. At ngayon, heto siya, nasa labi ng JK Corporation at hinihintay ang pagdating ng binata. Nagbabaka sakali siyang makausap ito. Nang sa ganon,
maipaliwanag niya ng maayos ang lahat kay Denzel. Ilang oras na siyang naghihintay pero wala pa rin ito. Nawawalan na siya ng pag-asang makausap ang binata. Naghintay pa siya ng ilang oras hanggang sa makita niya itong dumating kasama ng ilang bodyguards nito. Si Denzel na kasi ngayon ang namamahala ng JK Corporation matapos ipasa sa binata ang posisyon nito. Denzel, tawag niya bago umayo sa pagkakatayo. Miss Alcantara, formal na tawag ng binata matapos itong mapansin. Mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Aktong aawayin siya ng mga bantay nito nang itaas ni Denzel ang kamay upang pigilan ang mga ito. Mauna na kayo sa office room. Utos pa ng binata. Pagkaalis ng mga bantay ni Denzel, saka lang niya nagawang magsalita. Denzel, sinabi na sa akin ni Migo, magpapakasal na kayong dalawa. I'm happy for you kasi finally, natupad na ang matagal mong pangarap. Ang maikasal sa super duper crush mo. Ang makasama siya habang buhay. Wika pa ng binata bago malungkot ng ngumiti. Denzel, hindi yun ang... Pasensya na, hindi ko kayang pumunta sa araw mismo ng kasal mo. Siguro, kailangan ko lang ng oras para tanggapin ang lahat. Hindi ako galit dahil ikakasal ka na. Ang totoo masaya ako para sa'yo. Yun nga lang, malungkot ang puso ko. Pag-amin ni Denzel, hindi nakaimik si Patty sa sinabing yon ni Denzel. Alam niya nagkamali siya nang tinanggap ang alok ni Migo. Ginawa niya lang yon upang makuha ang atensyon ng binata. Hindi niya inaasahang magagawa nitong magparaya. Denzel, gulat na sambit ni Migo nang makita ang binata. Ito ang unang pagkakataon na dinalaw siya nito sa unit nila matapos itong bumalik sa mansyon. Alam kong ikakasal na kayong dalawa ni Patty at alam ko na ikaw ang kaligayahan niya. Malungkot na wika ng binata. I'm sorry pero kailangan kong gawin kung ano ang tama. Kung ikakasay ni Patty ang maikasal ako sa kanya. Kahit nakapalit nun ang panghabang buhay na kalungkutan. Kung magiging masaya si Cathy na ipaubaya ako sa kapatid niya, handa ko yung gawin. Balang araw, magagawa mo ring mahalin si Patty. Migo, ang tanging hiling ko lang, sana wag mo siyang hahayaang maging malungkot. Ibigay mo ang kaligayahan na hinahanap niya. Pakaiingatan mo siya. Ituring mo siyang mamahaling hiyas. Denzel, alam mo kung gaano ko siya kamahal, Migo. Handa kong ibigay sa kanya ang kaligayahang hanap niya. Kung hindi ako yun, handa kong ipaubaya siya sa iba. Kung magiging kapalit nun, ang panghabang buhay na kaligayahan ni Patty. Kung ang kasayahan niya ay kapalit pagdurusa ko, hindi ako magdadalawang isip na ibigay yon. Alam ko na minahal mo si Patty ng higit pa sa sarili mo. Pero Denzel, basa ka na lang ba sa suko? Hindi mo ba siya ipaglalaban? Paano kung mahal ka na rin niya? Paano kung hinihintay ka lang niya na gumawa ng paraan para bawiin siya sa akin? Tanong ni Migo na tila binibigyan ng idea ang binata. Paano ko siya ipaglalaban? Gayong simula pa lang, ikaw na ang mahal niya. Ikaw ang bukang bibig niya. Sagot pa ng binata. Denzel, lahat nagbabago. Maging ang damdamin ng isang tao. Hahayaan mo na lang ba siya na mapunta sa akin na hindi mo man lang inilalaban? Hindi ka pinalaki ng first lady na sumuko na lang sa isang bagay na hindi mo pa nasisimulan. Mas masayang lumaban kahit na masakit. Kasi mas deserve ni Patty ang ipaglaban kaysa ang ipaubaya sa taong hindi naman niya deserve. Kontra ni Migo. Hindi nakaimik si Denzel sa sinabing yun ni Migo. May punto naman talaga ang sinabi nito. Hindi ugali ng pamilya nila ang basta sumuko na lang nang hindi sinusubukan ang isang bagay. 1 week later, isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Patty habang nakatingin sa malaking salamin. Ito ang araw ng kasal niya. Nahahati ang kaligayahang nadarama niya sapagkat ang taong pinakamahalaga sa buhay niya ang dahilan kung bakit heto at ikakasal na siya.
sa lalaking pinakamamahal niya ay hindi pa makakadalo sa araw ng kasal niya. Naiintindihan naman niya si Denzel kung bakit mas pinili nitong hindi dumalo. Masakit nga naman na makitang kinakasal ang taong pinakamamahal mo sa ibang lalaki. Kaya lang, bakit pakiramdam niya kulang at may nawawala sa pagkatao niya? Hindi ba dapat maging masaya siya dahil finally, mangyayari na ang inaasahan niya. Matutupad na ang pangarap niya. Kaya lang, hindi siya masaya at hindi niya yon makapasa puso niya. Muli ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Patty. Pakiramdam pa niya ang bigat na dinadala niya sa kaibuturan ng puso niya. May hinahanap ito, bagay na siyang kulang sa pagkatao niya. Patty, tawag ng groom mula sa may pinto. Nakabihis na ito, bagay na mas lalong nagpatingkad ng kagwapuhan nito. Saglit na napatitig si Patty sa lalaki. Pagkuway, marahang ipinilig ang ulo. Hindi niya kasi maiwasang isipin si Denzel. Naalala na naman niya ang matatamis nitong mga ngiti. Ang mga mata nito na natural na maliliit na tila kumikinang sa gabing matanglaw. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat naghihintay ka sa altar? Usisa niya na bahagyang nalungkot. Bahagyang ngumiti sa kanya si Migo bago tuluyang lumapit sa dalaga. Gusto kitang makausap bago tayo ikasal. Tipid na sagot nito sa dalaga. Tungkol saan? Usisa niya na may pagtataka sa mga mata. Bagamat alam na niya ang nais nitong sabihin. What if he loves you? Sa tingin mo, pupunta kaya siya sa pinakamahalagang araw ng buhay mo? Kung hindi ka niya minahal, sa tingin mo, magiging tayo kaya? Magiging masaya ka kaya sa akin? Magagawa mo kaya akong mahalin ng ganito kung hindi ka minahal ni Denzel ng higit pa sa sarili niya? Usisa ni Migo. Hindi kita maintindihan. Pag-amin niya na may pagtataka. Patty, alam ko kung gaano kayo kalapit sa isa't isa ni Denzel. Alam ko na kung hindi ako ang nauna sa puso mo, magagawa mo siyang mahalin. Wika ni Migo na napahugot ng hininga. O baka mahal mo na siya pero hindi mo maamin kasi natatakot ka na baka hindi ka mahalin ni Denzel pabalik. Dugtong pa niya. Patty, hanggang kailan ka magpapanggap na ako ang mahal mo? Hanggang kailan mo itatago ang kung ano ang tunay mo nararamdaman? Hanggang kailan mo balak na lokohin ang sarili mo? Kapag wala ka ng kawala sa kasalang ito? Kapag hindi na pwede maging kayo? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Patty dahil sa nakitang iyon kay Migo. Sa mga sinabi nito, ang akala niya noong una minahal siya ng binata pero mukhang tama ang hinala niya. Thank you for telling me about it. Ang totoo, masaya ako na sa'yo ko mismo narinig ang bagay na yan. Ang tagal kong hinintay na magpakatotoo ka sa akin pero umabot tayo sa ganito. Honestly, gustong gusto ko nang bawiin mula pa lang noon ang tungkol sa kasal at pagpayag ko na maging girlfriend mo. Kaya lang, nung mga panahong yon, hinihintay ko si Denzel na mag-confess. Pero ang manhid ng lalaking yon, akala niya ikaw pa rin ang gusto ko. Pag-amin niya bago tumayo. Hindi kita maintindihan. May pagkalitong wika ni Migo. Migo, hindi mo kailangan intindihan ang sinasabi ko kanina. Makinig ka mabuti sa akin. Alam kong lahat tayo naghahangad ng kasiyahan, pagmamahal at mahalin. Gaya ng ate ko, na alam ko namang siya ang tunay mong mahal. I want you to be happy too. Everyone deserves happiness. Kaya naman, binabalik na kita sa kanya. Nakangiting wika niya. Patty, ang di makapaniwalang bulalas ni Migo na hindi napigilan ang sarili na maluha. Ang totoo, nasa kabilang side ang bride mo. Bago ka pa magsabi sa akin ng totoo, nakapagpasya na akong huwag pakasal sa'yo at piliin sa Denzel. Ayaw kong maging dahilan ka pa para hindi kami magbati ng ate ko. Migo, ingatan mo ang ate ko at pakamahalin
gaya ng pagmamahal ni Daddy sa kanya. Bilin pa ni Patty. Maraming salamat, Patty. Naluluhang wika ng binata bago niyakap ang dalaga na natawa sa huli. Alam ko naman kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Kaya naman, binabalik na kita sa kanya. Masayang wika niya bago tinalikuran si Migo na masayang nakatingin lang sa kanya. Pakiramdam ni Patty, nabunutan siya ng tinik sa dibdib matapos palayain ng binatang minsan na niyang minahal. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nakilala at minahal niya si Denzel. Sa ngayon, ang binata na lamang ang problema niya kung paano niya ito paaaminin o baka siya na mismo ang umamin lalo na't napakamanhid ni Denzel. Marahan siyang napabuntong hininga bago nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit agad din siyang napahinto nang mapansin na may problema sa suot niyang sandals. Bahagya siyang yumukod upang tignan kung anong nangyari. Hays, ang malas ko naman. Ingos pa niya bago nag-angat ng muka. Nagulat pa siya nang may lalaking nakatunghay sa kanya habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Nakangiti pa ito. Muling bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa ngiting iyon ng lalaki. Hindi pa rin nagbabago ang binata. Denzel, masayang sambit niya. Pagkuway mabilis na niyakap ito. Miss me? Pilyon tanong ng binata, bagamat nakangiti. Nakakainis ka. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Inis niyang wika sa binata bago ito hinampas sa balikat. Magkahalong inis at pananabik ang nadarama niya ng mga sandaling yon. Sa katunayan, hindi na rin niya napigilan ang sarili na maluha habang hinahampas sa balikat ang binata. Hindi ko naman alam na wala ka palang balak pakasal kay Migo. Natatawang sagot ni Denzel. At talagang nakuha mo pang tumawa dyan? Inis niyang wika. Teka, paano mo nalaman ng tungkol sa bagay na yon ha? Tanong niya na may pagtataka. Sinabi sa akin ni Cathy, kung hindi pa niya ako tinawagan, hindi ko malalaman na hindi ka pala magpapakasal. Anyway, may gusto akong ipakita sa'yo. Napakunot noo siya sa sinabing iyon ng binata. Ngumiti lang ito at inilahad ang kamay sa kanya. Nagtataka man, bagamat tinanggap niya yon. Tahimik lang ang lahat habang sinasaksihan ang kasal ni Cathy at Migo. Bagamat nasa mata ng mga naroon ang pagtataka dahil biglaan nga naman ang pagpapalit ng bride. Samantalang namangha si Patty nang makitang naroon ang mga sundalo ng JK Corporation, maging ang First Lady. 2 beses pa lang niya nakita ito. Mula pagkabata, hinangaan na niya ang matanda. Marami itong magagandang kawang gawa at nagtayo din ito ng organisasyon na naglalayon para tumulong sa mahihirap, mga batang kalye at mga taong may sakit sa pag-iisip. Sa kasaysayan ng JK Corporation, ang First Lady Jaira ang may pinakamagandang nagawa sa industriya. Hindi ko inaasahan na darating ang First Lady. Masayang wika ni Patty na nasa tabi ni Denzel. Gusto niyang saksihan ng kasal ng isa niyang apo at siya ang gusto kong ipakita sa iyo kanina. Sagot ni Denzel nang nakangiti habang pinagmamasdan ang First Lady. Anong ibig mong sabihin? Litong tanong ni Patty. Anak si Migo ni Uncle. Dahilan kung bakit hindi niya ako nailigtas. Kahit na ganun kasama ang kanyang ama, mahal na mahal niya ito. He failed twice to protect me because of his own father. Paliwanag pa niya. Pero hindi anak na tunay o kadugo ng mga kan ang ama ni Migo? Alam ko, pero para kay Grandma, he's also part of our family. Kahit na gaano pa kasama ang kanyang ama, o posibleng maulit ang nangyari noon. She's too kind, you know? Masayang kwento pa niya. Hindi ako magtataka kung bakit lumaki kang ganyan. Aniya, matapos titigan ang binata na napakunot noo. Anong problema sa akin? Takang usisa ni Denzel. Lumaki kang siraulo.
na hindi mo magawang ipaglaban ako. Masyado kang mapagpaubaya. Ingos niya na sinungitan na naman ang binata. Teka, at isa pa, napakamanhid mo. Hindi mo nga naramdaman man lang na gusto kong pigilan mo ko. Di sana hindi umabot sa ganito. Ingos niya at hindi pinatapos ang binata sa sasabihin sana nito. Sana, nagpakasal na lang ako. Wala ka man lang kasing balak na pigilan ng kasal at ipaglaban ako. Patuloy pa niya na siyang ikinaawang ng labi ni Denzel. Pagkuhay, bahagyang ngumiti. Ang cute mo kapag nagagalit ka. Puri niya habang pinagmamasdan ang babaeng pinakamamahal na pinamulahan ng pisngi. Galit pa rin ako sa'yo. Wala ka kayang ginawa para pagilan akong pakasal kay Migo. Maktol pa rin niya. Kasi akala ko, siya ang mahal mo. Paano ko malalaman na ako pala ang gusto mo? Siya ang lagi mong bukang bibig. Masaya ka kapag siya ang pinag-uusapan natin. Kita ko sa mga mata mo kung gaano mo siya kamahal. Kung paano mo siya tignan ng mga panahon na yon. Paliwanag ng binata bago masuyong hinawakan ng pisngi ng dalaga. Denzel, tawag niya nang makita ang pagmamahal sa mga mata ng binata. Miss Patricia Scarlett Alcantara, let me ask you one thing. Alam kong sobrang late na ako para tanungin ang bagay na to. Can you be my girlfriend? Puno ng pagmamahal na tanong ni Denzel. No. Matatag niyang sagot. Dahilan para mapatanga sa kanya ang binata. Anong no? Di makapaniwalang tanong ni Denzel habang nakaawang ang mga labi. Sa tingin mo ba, ganun lang yon kadali? Matapos mo kong ipaubaya kay Migo. Tapos ngayon, bigla kang magko-confess dyan sa araw mismo ng kasal ng kapatid ko na dapat sana kasal ko. Ingos niya bago ito tinalikuran. Pati, sorry na. Hindi ko naman alam na mahal mo din ako. Paliwanag ni Denzel, pagkuhay hinabol ang dalaga na papalayo sa kanya. Manahimik ka kaya dyan? Ingos niya, bagamat hindi na lumayo pa sa binata na agad siyang niyapos mula sa likuran. Huwag ka nang lumayo pa, okay? Dahil kahit saan ka magpunta, susundan pa rin kita. Maliban na lang kung magkagusto ka sa iba. Biro niya, pagkuhay masuyo itong hinalikan sa pisngi. Napangiti na lang ang dalaga sa ginawang yon ni Denzel. Hayaan mo kong bumawi sa mga pagkukulang ko. Pangako, pag-iigihan ko pa. Huwag ka lang lumayo sa akin. I do really love you. Bulong pa niya na nakangiti. 2 months later. Sa pagdaan ng araw at buwan, patuloy pa rin na nililigawan siya ni Denzel. Gaya ng sinabi nito, mas iniigihan pa nga ng binata ang panliligaw. Gusto talaga nito na makabawi kay Patty. Sa katunayan nga niyan, ito ang araw na sasagutin na niya si Denzel. Kaya nga nag-set siya ng dinner date nila para makabawi naman sa binata sa lahat ng effort nito. Nagpaganda pa siya ng husto para sa pinakamahalagang araw na sasagutin niya ang binata. Nauna pa siya sa lugar kung saan sila magkikita ni Denzel. Hindi mapawi sa mga labi niya ang ngiti. Excited na kasi siya sa magiging reaction ng binata kapag nakita siya. Pinabawasan niya rin kasi ang buhok niya para bumagay sa v-neck na suot niyang dirty white dress na hanggang tuhod ang haba. Sleeveless ang suot niyang dress na talaga namang kita ang hubog ng katawan niya. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang matanaw ang binata na papasok sa loob. Isang matamis na ngiti ang sinalubong niya dito, lalo na't napamaang ito sa kanya pagkuway nagpalingalinga sa paligid. Mabilis itong lumapit sa kanya, saka hinubad ang suot nitong jacket at basta nalang ibinalot sa katawan niya, bagay na ipinagtataka ng dalaga. Denzel, ano bang iniisip mo at nagsuot ka ng ganyan? Ang di makapaniwalang wika ni Denzel bago kumuha ng malalim na paghinga. Hindi mo ba nagustuhan? Malungkot niyang tanong sa binata. Hindi sa ganon. Actually,
You look so stunning. I can't even think straight. At isa pa, madaming nakatingin sa'yo. Paliwanag ng binata. Then, you must be proud of it. Kasi sa kabila ng marami akong tagahanga, ikaw ang pinili ko at minahal. Ingos niya na siyang ikinalunok nito ng laway. This girl, she is going to drive me insane. Ang di makapaniwalang na isaloob ni Denzel bago bahagyang niluwagan ang suot niyang tie. Pakiramdam kasi niya, uminit ang paligid at nahihirapan siyang huminga. Tumaas ang kilay ni Patty nang mapansing nakatingin sa likuran niya si Denzel at tila ba pinagpapawisan ito. Inas na lumingon siya kung saan namataan niya ang isang babaeng nakaupo mula roon at halos kita na ang kaluluwa nito. Ang malulusog na dibdib ng babae na dihamak na malalaki kaysa nang sa kanya. Ang ganda ng tanawin mo, no? Pigil ang Ines na pasarinig niya sa binata. Ha? Gulat na sambit ni Denzel. Ang sabi ko, ganda ng tanawin. Nakakalula, di ba? Mukha ngang na-amaze ka sa malulusog niyang bulkan na tila sa anumang sandali sasabog na. Mataray niyang wika. Anong bulkan? Lito pang puna ng binata. Wala talaga siyang maintindihan sa sinasabi ni Patty. Kanina pa kasi abala ang isip niya sa kung anong dahilan at inaya siya ni Patty sa dinner date. Gayong napakaabala nito sa trabaho. Talaga lang ha? Kunwari ka pang hindi mo alam ang tinutukoy ko. Masama ang loob na wika niya. Gusto mo ihatid pa kita sa kanya? Marahang napabuntong hininga ang binata. Nang mahulaan ang kinaiinisan ni Patty. Hindi niya inaasahang may babae pala sa likod nito na halos kita na ang buong katawan dahil sa suot nito. Han, it's not what you think. Hindi ko napansin na may babae pala sa likod mo. Ang totoo, abala ang isip ko kung anong dahilan at inaya mo ko ng dinner date. Gayong napakabisi mo sa kumpanya nyo. Sunod-sunod na project ang hawak nyo ngayon. Mahinahong paliwanag ni Denzel sa dalagang nakasimangot. Noon lamang kumalma ang dalaga dahil sa sinabing yun ni Denzel. Kumain na nga muna tayo. Pag-iiba niya ng usapan. Marahang pagtangulang ang ginawa ng binata sa sinabing yun ni Patty. Habang abala sila sa pagkain, dumating naman ang isang waitress na may dalang box na naglalaman ng cake. Here's your order, ma'am, para kay sir. Anang babae na nakangiti. Thank you. Magiliw na sagot ni Patty sa babae na tumango sa kanya. Pagkuway masayang lumisan. Ano to? Hindi ko naman birthday ngayon. Bakit may pa-cake? Takang usisa ng binata. Buksan mo na lang kaya. Oo, simpleng cake lang yan. Pero ang laman yan, sobrang worth it. Nakangiting sagot niya sa binata. Bagamat nagtataka, sinunod pa rin ni Denzel ang utos ng dalaga na noon ay nakangiti lang habang pinanonood siya. Pagkabukas niya ng box, tumambad sa paningin niya ang salitang, "From now on, I'll officially your girlfriend." For real? Ang di makapaniwalang tanong ni Denzel sa dalagang nakangiting tumango sa kanya. Halos walang mapagsidlan ang kaligayahang nadarama ng binata ng mga sandaling yon. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Puna ni Patty habang naglalakad-lakad sila upang magpababa ng kinain. Hindi lang ako makapaniwala na finally, girlfriend na kita. Pag-amin ng binata. Pagkuway masuyong pinisel ang kamay ni Patty na kanina pa niya hawak. Gusto mo bang bawiin ko? Pili ang wika niya na siyang ikinailing ni Denzel. Pagkuway, masuyo itong hinalikan ang kamay niya. Bakit tayo magsisimula kung magwawakas din naman? Patty, gusto kong hanggang sa huli ay maging tayo. Walang hangganan, walang dulo, at mas lalong walang wakas. Hayag pa niya bago masuyong hinaplos ang pisngi nito. Nung makilala kita, sinabi ko sa sarili ko, kung hindi lang rin ikaw yung babaeng nakalaan para sa akin, ayaw ko na. Alam mo bang, tinanong ko pa si God kung
bakit hinayaan niyang makilala at mahalin kita ng ganun kadali? Segundo o minuto man yun. Sana gumawa siya ng paraan para iiwas ako. But God answered my prayers na kaya niya hinayaang makilala kita. Kung bakit hinayaan niyang mahalin kita sa maling panahon, ngunit tamang pagkakataon. Binigay niya ako sa'yo para maging maayos kayo ni Cathy. Para mag-heal ka at makalimutan si Migo. Hayag pa niya na bahagyang ngumiti. Denzel, nung araw na hinarap ko ang buhay at kamatayan, akala ko tanggap ko ng hanggang doon na lang ang buhay ko. Akala ko gaya pa rin ako ng dati na hindi takot mamatay. Pero ng mga sandaling yon, sobrang natakot ako na mawala sa mundong to at iwan kang mag-isa. Kahit na alam kong hindi naman ako ang kailangan mo ng mga panahong yon. Aniya, bago pinakatitigan ang dalaga. Pero alam kong kailangan mo pa ako. Kaya pilit kong nilabanan ang kamatayan para balikan ka, para samahan ka. Pati, noon lang ako nakaramdam ng takot na mawala sa mundong to. Kasi may mga bagay na hindi pa ako nagagawa at nasasabi sa'yo. Salamat at pinili mong mabuhay para makasama ako. Kahit na alam mo ng mga panahon na yon ay walang katiyakan kung magagawa ba kitang mahalin o hindi. Salamat sa walang sawang pakikinig sa mga rants ko. While I'm busy confessing about my heartache, may isang tao din pala akong nasasaktan ng hindi ko namamalayan. Denzel, words can't define kung gaano ko kasaya na mayroon akong ikaw na kahit kailan hindi ako iniwan. Nanatili ka sa tabi ko sa mga panahong iba ang pinipili ko. Madamdamin niyang wika bago niyakap ang binatang ngumiti lang sa kanya ng ubod tamis. I love you, Denzel Can. Bulong niya sa binata. Pagkuway mataman itong tinitigan. Words can't define how much I love you, but action does. Sagot pa ng binata bago masuyong hinagkan ang dalaga na buong pusong tinugon ang halik niya. Saglit na maghinang ang mga labi nila. Pagkuway masuyong tinitigan ang isa't isa na punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal na tila walang katumbas na anumang salapi o bagay sa mundong ito.